we know that death is sure. Diba? We know this. It is appointed that a man wants to die, but after this, the judgment. But the point is, none of us want to talk about death. Wala. Kung hindi kayo namatayan ng miyembro, hindi kayo mag-preach sa funeral service. Di po ba? Yes, yes, because nobody wants to talk about it. It's a topic that we avoid. Okay? But the thing is, since we all know that death comes for all, we should talk about it. Okay? We should not talk about it because we are afraid of dying. That's why we should talk about it. We should talk about it because we are going to leave people behind. The one thing that was a problem, I don't know if you've heard about it. When my father was already sick, ako ang pumunta sa kanya. Sabi ko, Dad, handa na ba ang church mo pag ikaw ay nawala? Alam mo, sabi ng tatay ko, huwag kang makialam. Sabi ko, hindi ako nakikialam. Gusto kong malaman na inihanda mo siya. I already gave instructions. Ang problema, sabi ko, nandito pa si Pastor Max, ay umuwi niya, sayang. Kasi, nung ang tatay ko nag-resign sa Las Piñas, nag-resign siya, pero bago siya mag-resign, siya ang nag-lead sa mga tao to call yung kapalit niya. Sabi ko, dapat ganun din gawin mo para hindi magkagulo. O, di tama nga ito. Nung nawala ang tatay ko, nagkagulo. O, pero hindi ako nakialam ha. Kasi sabi ng tatay ko, huwag kang makialam. Masunurin po ako. Kaya po hindi ako nakialam. Pero wala namang makakapigil sa akin. Kasi sa Facebook nilagay ko, paano dapat gawin. Diba? Kasi hindi ako nakikialam sa inyo. Pero ipapakita ko sa inyo ito tama. Ano ibig sabihin no? Mali ginagawa nyo. Diba? Kasi malaya naman tayo maglagay sa Facebook. Okay, so we are programmed. Sabi ng social scientists, we are programmed to avoid pain and seek pleasure. Ganyan daw ang tao. So the reason why we do not talk about death is because we want to protect ourselves. Kasi death means grief. Diba? Nagdadalamhati kapag may namatay. Grief is painful, grief is scary, and it makes us uneasy, uncomfortable tayo. Natin pag-usapan yun. Masakit eh. Huwag na natin pag-usapan yun. Sana yun, huwag na natin pag-usapan. But the thing is, we have to. We have to. Lalo kayong mga pastor kayo. Kayo ang leader ng inyong mga simbahan. Diba? You do not know when the Lord will take you. Therefore, you have to be training servants from your own household who will take your place. Every time when my mother died and my father died, every time I'm asked to speak, I always say, somebody has to stand in the gap. Kasi po, if you are familiar with World War I, meron pong French, tapos ang mga sundalo nakadapa. Pag natamaan, tatapigin lang siya, merong nasa baba, aakyat to take his place. So dapat ganun din tayo. We must always be thinking that we are never here permanently. This is not our home. We are always trying to get home. And one day, we will all go home. Not at the same time, kasi baka mamaya ibang ma-rapture, yung iba, unsaved pala. Diba? Makakagulatan na lang tayo. Pero, ibig sabihin, meron tayo laging maiiwan. Meron tayo laging maiiwan na asawa, meron tayo laging maiiwan ng mga anak, at may maiiwan tayo ng flock. So, you have to think about it. You have to talk about it. Okay. So, handa ka na ba sa iyong kamatayan? We're so used to asking people this, and we only mean for them to be saved, to prepare for their eternal destiny. But we never ask ourselves this. No. You know why? Because we think we're young. We think we're young. We feel young. Kahit na puro puti na yung buhok ko, I still feel young. Kaya nung June, nung sinabihan ako, Ma'am, we think you had a heart attack. What? I couldn't believe that I had a heart attack. I was only 58 years old. How can I have a heart attack? My BP was 100/70. How can I have a heart attack? I feel strong. How can I have a heart attack? Ang problema ko, masakit ang tiyan ko.
kasi yan. Sa babae, ganyan po ang manifestation ng heart attack. Yes. So now I have a PWD card. Because I had a heart attack, so that's my first tip to you. If you have high blood pressure, if you've already had a heart attack, get yourselves a PWD card to help you with medicines and with groceries. Pati pamasahe, merong 20% discount o 5% discount. So, yan na. Ang pastor, madaming stress. Stress po. Kasi pag nagka-problema ang miyembro nyo, kayo unang pinupunta. Di po ba? Lalo na kung ang bahay ninyo nandyan din sa my church. Di ba? Lagi, si pastor ang unang puntahan. Nagkabaha. Si pastor ang unang puntahan. Bakit? Dito mag-evacuation center ang mga miyembro. Is it, di ba? So ngayon problema mo. Kasi 1 kilo lang ang bigas ninyo para sa inyong pamilya, pero nandyan lahat ng miyembro ninyo. Pakakainin ninyo. Diba? Yes. Yung iba natatakot umoo. Totoo yan. Let us be honest with ourselves. Pastors bear the brunt of the work. You bear the burden of the work. That's why pastors die early. Very few pastors live to a ripe old age. Yes, because it's stressful. It's very stressful. It's a stressful job. Okay. So, it's inevitable. Ibig sabihin ng inevitable, hindi maiiwasan. Lahat tayo mamamatay. Okay? So, we may be doctrinally prepared, but we are not always emotionally prepared. Ako po, ang asawa ko is was. Hindi ako sanay ng past tense. Hindi pa. Mag-iisang taon pa lang siya sa November 30. Hindi pa ako sanay ng past tense. My husband was 14 years older than me. Nagde-date pa lang kami, yan ang lagi na sinasabi. Lahat ng mga kamag-anak ko namatay by age 60. So pag nag-60 ako, less 14, ilang taon ka lang? 40 something ka lang. Mag-asawa ka ulit ha? Ganyan, ang lagi niyang sinasabi sa akin. Lagi kami nagkikwento. Pagka nagbigay ng bonus, ilalagay ko ito dito sa bank account. Alam mo naman yung pin ko, alam mo naman yung ganyan ko, or tayo, ganyan. Lagi na akong binibilinan. And yet, kahit na mentally prepared ako, when he died, I was not emotionally prepared. Para akong nasampal, nadabukan, tapos nakakapla ako. And yet, I was still walking around, inaasikaso ko lahat ng bagay. Because I had to. Walang ibang maaasahan na umasikaso noon. So, isipin mo ikaw, pastor ka. Pag namatay ka, asawa mo mag-aasikaso ng lahat ng yan. Do you love your wife? Do you love your wife enough to spare her the problems of your death? Isipin mo pag ang asawa mong babae, or if the pastor's wife is not working, and the pastor dies, will the support for the pastor's wife go on? No, of course not. Kawawa si pastor's wife. What if the pastor's wife dies and the pastor remains? Does the pastor have enough money to have his wife buried? Statistics show na ang mga lalaki live between 4 to 6 months before dying after being widowed. Pero ang mga babae live an average of 10 more years after they are widowed. So, mas maraming balo ng babae kasi sa balo ng lalaki. Di ba? Yan. Kasi women were built to endure. Yes, men are strong because they are built to bear the brunt of work. Women are built to endure. Why? Because we give birth to young. The Lord has programmed the female body to endure hardship so that the female body can last longer and take care of her children. That's the way it's designed. And you cannot fight against that. But I'm not talking about the physical preparation, I'm talking about the emotional preparation. Because nobody ever knows how grief will strike. Iba-iba po ang grief. When my mother died, there was a different kind of grief from when my father died, and there was a different kind of grief from when my husband died. Hindi na po ako unfamiliar sa grief. When I was born, my mother already had a miscarriage. That's a grief. After I was born, my mother had a baby who only lived for 14 hours. That's also another grief. Pagka nakikita ko ng tatay ko, sasabihin niya, alam mo, hindi ka naman pangit eh. Pero mas maganda yung kapatid mo
pastors can ever say, Pastor, parang mali naman yan. None of you can say that. Except me. That's wrong. There was this one time, my father wanted to pagbigyan ng isang membro maglagay ng butika sa labas ng project room. Dalawa yung gate ng church yung lalagay ko. Sabi ko, ano? Oo, magagawa ng operativa, maglalagay ng gano'n. Are you crazy? Sabi ko, hindi ba hindi tayo nagbabayad ng tax dito? Why? Because we are exclusively using this property for the spreading of the gospel. If you put a cooperative there, and you put a store there, what happens? That's commercial. Atras siya. Oo, ganun po ako. Hindi po ako sa walang respeto sa tatay ko. I respect him so much that I do not want him to leave a legacy na questionable ang kanyang integrity. Sabi ko sa kanya, because I don't want you to lose your reward. Kaya ang tatay ko, pag nakita ko, ikaw, ba't ganyan ka? Ganun din siya sa akin. Because we have to. Diba? We have to bear each other's burdens. And that's how we used to do it. So, the amount of preparation, no amount of preparation can shield us from the sting. Nawala yung G. From the sting of death. Mahapdi po ang kamatayan. Mahapdi po ang kamatayan. My mother, she died twice. Ayaw ko kung alam ninyo yung kwento. In 2007, ang nanay ko galing sa trabaho. Andito yung driver, andito siya, nakaupo siya sa harap. Maya-maya, nandun sila sa taas ng Makati Mandaluyong Bridge. Mamaya na lang siya bigla sa driver. Yung driver na wala, man, hindi siya magising. Ang ginawa ng driver, isinampay yung sasakyan sa island. Ikinounterflow yung sasakyan. Tapos, wang-wang, naka-bright, sumalubong sa trapiko. Tapos, pumunta sa Makati Mandaluyong Bridge. Pagdating sa Mandaluyong Medical Center, my mother was DOA. Dead on arrival. Kataon na, pagdating nila doon, dumating ang tatay ko. Pagdating ng tatay ko, ayaw tanggapin ng tatay ko, patay na nanay ko. Kinagat niya yung inilalaki sa paa ng nanay ko. Biglang gumanon ulit. Nabuhay ulit ang nanay ko. Lasa ko. Hindi ko pala alam yun. Yung ito nangyari sa nanay ko, kaya namatay ko ang nanay ko. Pero nabuhay mabuhay. Isang buwan po siya sa ICU. Ewan ko kung naka 1 milyon, 2 milyon na gastos. Paggising ko ng nanay ko, hi ma, titignan kami. Ano nga, ano pangalan mo? That's why my mother died. Yung tao na lumabas sa ospital, hindi na yung nanay ko. Kasi hindi na niya kami kilala. The person that you are is the person who remembers. See, bakit kami may relationship ng nanay ko? Because we have shared experiences. We have shared memories. Nung nawala yung memories ng nanay ko, there's nothing more that we can share. Kasi sa isip ng nanay ko, dalagita pa siya. Uuwi. Bigla ba naman umalis, lumabas? Sabi ng guardia sa subdivision, ma'am, saan ka pupunta? Nakangiti lang nanay ko. Pinasakay niya ng tinawag niya ng tricycle. Sumakay ng tricycle. Sabi ng tricycle driver, saan tayo, Nay? Doon lang. Sabi ng nanay ko, ano yan? Nung matagal na, layo na, ano sa Miguel Avenue, o kung anong Mercedes Avenue, hindi ko maalala. Kung anong avenue yun. Ang hapa na, binabagtas na gano'n. Nay, saan po ba tayo? Hindi masabi ng nanay ko, binalik ng tricycle driver. Tapos my mother doesn't remember, tapos ganyan yan. O, uuwi na tayo, huwag mo ko iiwan na. Huwag mo ko iiwan. Huwag mo ko iiwan. Yan ang lagi sasabihin. Bakit? Uuwi na ako, aalis na ako, kukunin yung bag niya. Aalis na ako. Bakit? Hinihintay ako ni nanay. Eh, namatay na nanay ko. 2,000 pa, namatay na nanay niya. So yung naaalala niya, yung buhay niya noon, nung dalagita pa siya. Pero nito, mga anak niya, ang tagal niya akong tititigan. Bin-bin, saka niya sasabihin. So, it was impossible to have a relationship with my mother after that. So para sa akin, noon pa lang, 2007, namatay na ang nanay. Yung katawan niya buhay pa, pero yung isip niya at saka emotions niya, hindi na buhay yun para
kamusta ko siya, but there's no more relationship. Ako na lang, di ba? Parang ano ba, yung in love ka pero hindi ka pinapansin mo. Diba, nanliligaw ka? Nililigawan ko yung nanay ko, hindi na niya ako kilala, hindi niya no pansin. Diba? Ganun na nangyari. Ganun na nangyari. Kaya nung namatay siya ng 2022, ang pain ko doon is, sayang. Hindi na niya nakilala yung mga anak ko, hindi niya na nakita ng mga sigaro, hindi na niya nakita magdalaga, hindi na sila nakapagpasyal sa MOA, hindi na siya, walang gano'n. Yun yung hinayang ko. That's the kind of grief I had with my mother. When my father died, ito ang hindi ng marami, hindi alam ng marami. When my father died, may diagnosis siya ng cancer of the liver. Bakit siya nagkaroon ng cancer of the liver? Ang cancer of the liver is brought about by cirrhosis. Ano yung cirrhosis? Cirrhosis po, naninigas yung liver. Bakit naninigas ang liver? Sino ang nagkakaroon ng cirrhosis? Yung mga umiinom. Bakit siya meron? Hindi na siya umiinom. Kasi po, nung ipinanganak siya, undiagnosed hepatitis B. So, 84 years old ang tatay ko, kayang-kaya ng katawan niya labanan si hepatitis B. Kaya hindi na problema ang tatay ko for 84 years. Nung humina ang kanyang immune system because of his cancer, tinamaan siya. Tinamaan siya. So, pagkatapos nun, ang kinamatay ng tatay ko was not cancer. Ang kinamatay niya is fungal infection of the lungs. Nagkaroon ng amag sa lungs. Yung lalabas ka dyan, may mga halaman, makakakuha ka ng fungal infection. Bakit hindi ka nararatay? Kasi malakas pa immune system mo. Kaya when my father died, kabilang na yung kanyang chest. Yung lung niya na intact pa, buo. Pero yung ito, caved in. Parang napipik yung kanan. Because my father's lung collapsed. Mga 3 days, 5 days before he died on a Sunday, we brought him to the hospital on a Tuesday or a Wednesday, something like that. Kasi, hindi na siya magising. Ginigising siya, Dad, hindi niya mainom ulit ang matay. Hindi niya mainom ang gamot kasi mamaya isusukan niya. So sabi ng tiyahin ko na doktora, kailangan nang lagyan ng central line para yung kain niya, tsaka gamot niya, diretso na. Sige, lalagyan ng central line. Pagdating doon, nilagyan na ng BiPAP. Bakit? Kasi po, 55% na lang ang oxygen niya sa brain. Why? Kasi po, paghinga niya may oxygen. Pero hindi na niya mailabas yung carbon dioxide. So, napupuno na ng carbon dioxide, nalulunod na ang tatay ko. So, nung mamatay po ang tatay ko, 4 o 5 araw siya, naka-BiPAP. Ganyan na siya huminga. Kaya binali pa yung paa niya para maisara yung bibig niya. Death is ugly. Death is ugly. Disease is ugly. To die is ugly. When you die, matatay ka. Bakit? Kasi yung brain mo, yun ang humahawak sa butas ng puwet mo para hindi bumuka. Autonomous. Pag namatay ka na wala ng control, lahat ng bagsak. Ihi mo, bagsak. Laway mo, bagsak. Lahat. When my husband died, palabas na kami sa hospital. Tapos biglang, di na lang makahinga, una naman na So, sinubukan i-resuscitate. Hindi na magawa ng parang. Nakita ko yung mata niya, nakita ko yung mata niya. Noong una nakikita pa niya ako, tinitignan pa niya ako, mamaya, wala na, parang may kurtina na yung mata niya. Ibig sabihin, hindi na niya ako nakikita. Wala na yung pangdamdam niya sa kapaligiran. Ganon din ang tatay ko, pagpasok sa ospital, nagbubukas pa ng mata, Dad, are you okay? Sabi niya, gusto mong ganito? Ganyan. Just a few hours after that, hindi na. Hindi na makausap. Wala na. Tapos, dumating yung doktor, sabi ng doktor sa akin, Ma'am, kung tatay ko ito, tatanggalin mo na po yung bata. Kasi po, you are just prolonging his agony. Kaya
po, he will die naturally. So on a Sunday afternoon, January 17 ba? 17? Tinanggal yung bypass. Alas 3 ng hapon. Hindi siya namatay, kundi 7 ng gabi. Inintay namin yung 3 hours we waited. Hindi na ako makaiyak. Pero nung tumatakis ako sa isip ko sa Panginoon, Lord, thank you, because He is suffering so bad. So iba yung pain niya. Iba yung pain ng sa asawa ko. Kasi yung sa asawa, yung sa tatay ko kasi, saglit lang eh, na-diagnose siya October, namatay siya January. Ang husband ko na-diagnose 2008, na unang heart attack siya 2023, namatay siya 2024. May isang taon pa. Ilang ospitalan pa, maapat na ospitalan bago siya namatay. So iba-iba yung pain. Nag-uusap kami kanina ni Ate Minda. Sabi niya yung anak ko si Tantan. Mami, naisip ko, si Tantan! Kilala ko yun. Yun yung kamukha ng kapatid kong namatay. Iba din yung pain ko doon. Bakit? Kasi namatay siya, nasa prayer meeting lang. Iba-iba. Kaya you cannot prepare for grief. You cannot prepare for grief because you do not know how that grief will sting you. Kaya sabi na Apostol Pablo, "O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory?" Death always has a sting. You cannot escape because we are human. Kaya nga napakatindi nung umibig ka sa isang tao, knowing at the back of your head that one day you're going to lose this person. It is the supreme act of faith to love another human being who is as finite as you and who will one day die. You understand the risk that we all take? If you do not want to get hurt, do not love. But if you love someone and that person dies, lalo na pag nag-asawa ka, para kayong dalawang pirasong papel na dinikit. Pag namatay yun, pinunit ka. Buo ka pa ba? You're not. Kaya mo nung June, na-heart attack ako. Sabi nila, hindi ko ramdam na na-heart attack ako. 100/70, paano ma-heart attack mo? Pero na-heart attack daw ako kasi sa blood test, na-heart attack daw. Kasi sabi sa akin yung stress ko, 22, 23, 24. Stress. The sting of death. Yun po ang attack. That's why I'm warning you. You must prepare. Okay. So, we die alone. Ano yung sabihin ng we die alone? Yung asawa ko po, nung nagkikingalo siya, siguro may 12 nurse, doktor, sa paligid niya, nag-resuscitate, nag-massage, nag-intubate, ganyan, lahat. Pero, nung nagkikingalo siya, nag-iisa siya. Diba, nag-iisa ka eh. Kasi hindi ko naman nararamdaman yung sakit na nararamdaman niya. Hindi ko siya pwedeng ihatid sa langit na hindi rin ako namamatay. So in that sense, lahat ng kamatayan, individual. We never die of the same cause. We never die at the same time. Our bodies do not respond to disease in the same way so that we will all die the same way. No. Kaya we die alone. But we never really die alone. Why? Because we have relationships. Eto, hindi gumagana ang aking mahina internet dito wala ang sensal. So, kung ito ako, may asawa ko. So, that's one relationship. May mga anak ako. So, bawat isang anak ko may relationship ako. May mga kaibigan ako. Tapos, meron pa akong pamilya, may mga kapatid ako. May chatting ako, tubing. Diba? Family. Tapos, may church pa ako. Nagtuturo ako ng Sunday school. Sino magtuturo ng klase ko? Nagtuturo ako sa Bible school. Sino magtuturo ng klase ko sa Bible school? When I die. Tapos, may trabaho pa ako. Sino ang magiging abogado ng mga kliyente ko pag namatay ako? You see? So, we die alone, as in individual ang death natin, but we never die alone kasi pag namatay ka, meron namatayan. Diba? Laging may namatayan. So, ang pagkakaiba na lang sa experience, kung ikaw ang namatayan o ikaw ang namatay. So, ang focus ko ngayon is yung namatayan. Kasi dala-dala mo yung sting of death. Okay. So, wala sa ating handa na mamatayan.
Ayaw natin nun eh. Kaya hindi natin iniisip. And yet, we have to. We have to prepare. Because we do not live for ourselves alone. Merong umaasa sa atin. May mga maliliit kang anak. May asawa. Diba? May mga pinaaral ka. So, hindi pwedeng hindi mo isip. Okay. Ito ang matindi. The grief of being left behind. This is what my focus is. Okay. Okay. So, ano-ano yung mga, ano bang tawag ko? Like a diamond, marami siyang sides. Okay. So, ang isa sa mga bagay na naisip ko, kasi sigurado naman ako sa heaven pupunta yung asawa ko. Sigurado naman ako sa heaven din ang punta ko. Not because of what I am or what I did, but because of who Jesus Christ is. Diba? Ganun naman yung kaligtasan natin hindi nakasalalay sa akin. Pero sabi ko, teka muna, namatay ang asawa ko, 71 na siya. Tapos ako, hindi ako namatay ngayon. Ang last picture niya sa akin, 58 ako. Paano kung mamatay ako ng 71 ako? Iba na itsura ko. Pag nagkita kaya kami, makikilala niya. Makikilala mo kaya siya? Tandaan niyo, si Moses, 40 days and 40 nights kasama ng Panginoon sa Sinai. Pagbaba niya, mga Israelita natakot sa kanya. Bakit? Radioactive yung mukha niya, nag-glow. Diba nilagyan pa ng veil ang mukha niya? To hide the glowing of his face. Eh yung asawa ko, kasama na ni Cristo for a long time. 1 taon na. Pag nakita ko ba siya, will he still be the same? Mary Magdalene. When Jesus Christ rose from the grave, hindi ba kinausap ni Mary Magdalene not knowing that it was already Jesus? Kung hindi pa siya tinawag na Mary, hindi niya malalaman na si Kristo. Mabuti na lang, si Kristo, pag nakita natin, pag namatay ako pag-isip ko, hindi ako mape-pray. Bakit? Because he has the wounds of the nails on his side and on his feet. I will know who Jesus is. But will I know who my husband is? Will he know who I am? Diba? Yun yung mga iniisip ko. Tapos, when he recognized me, gone too soon. 71 na yung asawa ko, ha? Feeling ko pa rin, gone too soon. I don't know, ha? But a lot of you young people, I call you young, sa 58, you're younger than me. Ay, yung mga Bible student, a lot of you get married because you want to become a pastor, you need a pastor's wife. That's not the way to do it. That's not the way to do it. Maraming mga babae, kaya ako nag-aaral sa Bible school, gusto ko mag-pastor's wife. The foundation of every marriage is friendship. If you are not friends, then you can never be in love for a long time. Believe me, ang bahay po namin, ang sala namin, nandiyan ang opisina ng tatay ko. Napakarami mga pastor at asawa ng pastor na laging nandyan sa bahay, umiiyak. Bakit? Hindi sila magkasundo. Nung nabibigaw ko po siya, ganito po siya, pagdating ko na. Bakit? Kasi gusto mo ng pastor's wife. Hindi mo gusto yan tahanan. Diba? Kakikilala mo pa lang eh. Hindi pa kayo solid ang friendship. Ang problema naman, pag friends kayo, katulad ng husband ko, nakilala ko ang husband ko when I was 12. My husband was newly graduated from the College of Law. Kasalanan ng tatay ko eh. Oo, kasi pumunta yung pamilya ng asawa ko, kinuha ang tatay ko na abogado. Tapos Wednesday sila dumating. So, gumagawa ko ng homework ko. Dumating sila, tuloy po kayo, hintayin po ninyo. Ito po, Diyan, gusto po ba niyo ng kape? Ganyan ang training sabi ng tatay ko. Sige po. Dahil nandyan sila, ako nandito na ganyan. Ring yung telepono, sasagutin ko. Tapos ganyan. English, syempre. Syempre. Anak ako ng tatay ko. Adi, pagkatapos nun, nung dumating na yung mga magulang ko, umakit na kami sa taas. Nood ng TV, tulog. Go to school na. Next day. Tinawag ko ng tatay ko, hindi na gusto na ba yun? Babae. What? What is it? I'd like you to meet Attorney Jose. So what? Diba bata pa ko, so what? UP College of Law. Eh yung pala yung dream ng tatay ko sa amin, he never says it. Lagi niya lang sinasabi, ikaw mataray ka, magbugada ka. Ikaw lagi ka nang aaway, makabugada ka. Ikaw matalak ka, mareklamo ka, makabugada ka.
But he never said, anak, pasok ka sa UP College of Law. Never, I never heard that. Mag-aral ka. Babae ka, madali kang maloko, kaya kailangan marunong ka. Hindi ka rin respetuhin kung hindi ka abogado. Sa tatay ko kasi dalawa lang ang bagay sa mundo. Either doktor ka o abogado ka. Tapos pastor. Tatlo yun. Sabi ko, gusto ko magturo eh. Mag-abogado ka muna. Para mas malaki ang maituturo, mas marami kang maituturo. Ganun po ang tatay. Kaya siya nasabi sa UP College of Law. At that time, hindi ko maalam kung ano yung UP. Hindi ko maalam kung ano yung College of Law. Kaya nung naging boyfriend ko yung asawa ko, ang tatay ko nagagalit sa akin, anong ginawa mo? Kasalanan mo. Pinakilala mo sa akin. Na para bang mataas na tao. Kasi nagkaroon ng maghanga. Madalas kami mag-usap magkita. So, kwentuhan. Mag-iingat kayo sa kwentuhan. Maraming nangyayari sa kwentuhan. Alam niyo po ba kung bakit? Kasi po, when you have a conversation with another person, it is called a self-disclosure. Ibinubukas ninyo ang loob ninyo. Ibinubukas ninyo ang isip ninyo. Kaya po sa ngayon, wala na yung asawa ko, di po ba? Pagka meron akong problema, iisipin ko yan. Tapos sasabihin ko sa sarili ko, kung nandito si Bianco, ganyan ang sasabihin. Bakit? Kasi kilala ko na siya eh. Alam ko na yung takbo ng utak niya. Kaya alam ko, pag tingin niya dito, ang sasabihin niya ganito. Usually, ganyan kami ng ano ko eh. Tapos siya mag-iiyakan na kami. Yes, kasi nga, I know him. In the sense that I can predict what he would say, what he would do. Kasi I know his personality. He knows my personality. Hindi mo kami nag-uusap, nagtinginan lang kami, nagkaintindihan na kami. Alam na namin yun. Hindi na kailangan explain. Bakit? Kasi matagal po kami magkakilala. Kaya imagine the devastation when he died. Imagine the devastation on my part when he died. I cannot impress to you the devastation that I had when he died. I don't care if he's in heaven. I only care that he's not here with me. Nung nasa ospital siya, ilang beses siya nasa ospital, nasa sasakyan ako mag-isa. Pagtingin ko, wala siya. Sabi ko, there will come a time that it will become like this. I'm driving and he's not here. Because you have to mentally and emotionally prepare yourself for these things. Okay. Ito pala, constant exhaustion. Yan ang sinabi ng doktor sa akin. Kaya po kayo nakakita na hindi ninyo ramdam because you are emotionally exhausted. Okay. Ito pa. Alam ko naman, napupunta ako sa langit. Pero nakakaramdam ako ng mortal dread. Alam mo yun, yung nagmamaneho ako, katulad na pupunta dito. Hindi ko naman alam yung daan dito Kahit na binigyan ako ng Google na map na pin, hindi ko alam pumunta dito. A few days before today, sabi ko talaga, oh my gosh, paano yan kung may 6 na iaararuhin na lang ako sa ano? Ano yan kung mag-skid yung sasakyan ko sa baka? Ano yan kung maganda ko, shut up. Sabi ko sa sarili ko, shut up. Do not we belong to the Lord? Does not the Lord, sinasampal ko yung sarili ko ng verses para tumigil ako. You know why? Because it's real, the mortal dread. The mortal dread. What if I die? Sabi ko, you die, then you will see your husband. Pero you know what? When I was in the hospital, I was in the hospital for 8 days. Paglabas ko po sa ospital, hindi ako makatayo. Hinang-hina ako. Kaya lang ako naniwala na nakakita ako. Kasi pagkatapos nun, hinang-hina ako. Hindi ko maibalin yung sarili ko sa kama. 2 weeks, 3 weeks, saka pa lang ako makakabalin mag-isa. My daughter changed my diaper. My daughter helped me sit up in bed. Kaya niyo yun? Kaya niyo yun? I did that for my husband. And then my daughter did it for me. You must think about these things. Because these things may happen. It may happen. So, isa pa, embarrassment. Pag nakikita ka ng mga tao, lagi nila akong tinatanong, kamusta na po kayo? Alam ko yung ibig sabihin ng kamusta na po kayo. Kamusta na po kayo? Alam ko yun. Tinatanong nila, malungkot ka pa rin ba? Sa loob-loob ko, sumisikap pa ba araw? Of course, malungkot
she can do it, I can do it. Alam, ganyan ako, competitive ako. So, kung ano, pag sinabi niya sa akin, ang mga ang lasa, ganito, ginagawa niya, ginagawa ko. Tapos, the highest compliment my husband can give me is, mas masarap ito kaysa sa samahan ko. Yes! Marunong kasi yun. Marunong siya. Kung gusto niyo pang kumain ng mas masarap, kami naman. Tapos yung panghihinayang ko, regret. Bakit naman gano'n? Ngayon pa lang kami mag-e-enjoy. Kasi ngayon pa lang siya nag-retire. Ba't naman ngayon namatay ka agad? Sino nang kasama kong babiyahe? Eh gusto ko pa naman mag-7 churches of Asia. Kahit na hindi kayo matuloy, mag-isa ako mag-7 churches of Asia ako. Noong October na, pumunta ako ng Frankfurt. Tapos nun yung anak ni Dr. Luis, nasa Amsterdam. Sabi ko, pag-uwi ko, dadaanan kita sa Amsterdam. Eh wala, napunta sa ospital lahat. Napunta sa ospital, nagbayad sa ospital lahat. So hindi ako natuloy sa Frankfurt. Sabi ko, Lord, kaya na okay na. No problem. Dahil hindi na. No problem. Hindi naman galing sa akin yung pera niya, galing sa Panginoon. Diba? So hindi kalooban ng Panginoon nila. Kaya, at hindi naman ako pupunta doon para magliwaliw. Kasi po, ako po ay manunla. Yung may na-publish na akong libro, marami na akong na-publish na mga kwento. Kaya ngayon, naghahanap ako ng publication. Yung magpa-publish ng mga akda ko doon sa journal. At sa iba pang lugar sa Europa at sa Amerika. Kaya ako'y inimbitahan ng National Book Development. Hindi po ako mag-diliwaliw. Pagkatapos lang. Hindi ka naman pwede magliwaliw sa Germany ng October kasi Oktoberfest yun eh. Beer. Hindi mo uminom ng beer. Diba? So, ano? Wala. Okay. So, yan ang mga bagay. So, I really felt undone. You read this, diba? Yung kay Isaiah. Nananalangin si Isaiah sa temple, tapos nagkaroon siya ng vision. Diba? Nakita niya na may angels, tapos sumisigaw na holy, holy, holy. Kaya nung naramdaman niya yung presence ng Panginoon, sabi niya, woe is me, for I am undone. Do you know what that means, undone? Has it ever happened to you? Let me tell you what undone is. Undone is you get this feeling, awareness of how sinful you are and how holy God is. Hindi mo maiyaan yun. Mananangis ka, iiyak ka. Hindi mo malaman, parang nanliliit ka. Tapos makikita mo yung pag-ibig ng Diyos sa iyo. Napakalaki, you're so unworthy, parang ang langgam, parang ang bulate. Tapos napakalaki ng pag-ibig ng Diyos sa iyo, namatay siya sa krus ng Kalbaryo para sa iyo, samantala ikaw ay langgam lang. Nararamdaman mo yun, all of a sudden, you are undone. Lahat ng bagay na before you used to know, mawawala. Magkakaroon ka na ibang perspective sa buhay. And that is how death, that was what death did to me. I am undone. Kaya ngayon, the Lord is healing me, putting me back together. And I'm a different person. Yes. So grief alters you. Binabago ka na dalamhan. It alters you. It makes you think. Ako, sinabi ko sa mga anak ko, pag ako namatay, not yet. Sabi ko, no, I have to tell you this so that you will know, so that you will remember. When I die, you know what to do. Nakatatay pa ang asawa ko sa ospital. Araw-araw, pumunta kami sa ATM. Naglalabas kami ng 50,000. 50,000. Why? Kasi sa ATM, hanggang 50,000 lang ang pwedeng ilabas. Eh, magkano babayaran namin? 200,000, 300,000, 400,000, 500,000. Lalabas ko ba yun ng buo na walang pirma niya? Of course not. So, kailangan araw-araw ATM. Kung ilang ATM ko, ATM niya. Dalawa kami ng anak ko, relievo. Bawat bangko, bawat ATM, araw-araw. ATM, hanggang sa mga buhay. Sabi ko, wag mong sasabihin sa bangko na patay na ako. Labas mo muna lahat ng pera. No, it's true. Kasi hindi mo mailalabas yan without an extrajudicial settlement of estate. Kaya kayong mga pastor na ang pondo ng simbahan nyo nasa pangalan nyo, think again. Alam mo sa Project 8, kaya sila hindi nahirapan. Kasi ang pondo
Project 8, 3 o 4 ang nakapirma. Yes, or silang lahat, or. Huwag kayong kukuha ng bank account na and. Huwag kayong kukuha ng and or. Kailangan or. Tapos, 3 signatures. So, 4 sila na signatory, 3 signatures ang kailangan. So, namatay ang tatay ko, may 3 signatures, panay labas nila ang pera. Nailipat nila. Nagpalit sila ng signatory, kaya meron na naman yung bagong pastor. Yung pastor ng project is Pastor Ansel. Siya na ngayon ang pang-apat na signatory. So, kayo, ganyan. Ang lupa ng simbahan ninyo, nasa pangalan ninyo, mahihirapan ang church mo. You must think about no one is indispensable in the world of God. Walang hindi pwedeng mapalitan. Lahat tayo napapalitan. We're all soldiers. Kanina may nagbibiruan ko, Bishop, hindi ako pawn lang. Lahat tayo pawn. Lahat tayo pawn. Lahat tayo pawn. We're all soldiers. Iba-iba rango natin, we're all soldiers. Ibig sabihin lahat tayo pwedeng mamatay in battle. Yes, kaya nga, frontliner ang tawag yun. Sila yung nasa bungad, kaya namatay na sila. Kaya tayo ngayon yung papalit sa kanila. Except me, hindi ako pwede magpastor. Yung po ang sama ng loob ng tatay ko. Nagkaanak siya, panganay, lalaki, hindi lalaki, babae. Sayang. So, sa akin, my grief became my test of faith. Yes. Tandaan niyo po yan, walang matindi na pananampalataya na hindi tatamaan ng grief. Alam mo kung bakit ko alam? John 11:35. Jesus said, oh, si Jesus, Son of God and Son of Man, and yet He wept. Kala nyo drama yun? Hindi po. Tumamis po ang kaluluwa niya. Bakit? Mahal niya si Lazarus. Mahal niya yun eh. Mahal niya si Mary. Mahal niya si Martha. Kaya kung nung namatay si Lazarus, tumamis ang Panginoon Jesus. Nung makita ng Panginoon yung balo sa name, naglalakad dahil nililibing na ang anak niya. You know what pain Jesus Christ saw in that woman? Yung balo sa Israel, kapag ka babae ka, asawa mo ang magpapakain sa iyo. Women do not have businesses on their own. They cannot work on their own. So, they cannot hold title on their own. So, kailangan asawa mo. Pagka hindi ka pa kinakasal, ang tatay mo ang responsable sa iyo. Pag kinasal ka, asawa mo. Pag wala ka na, sino magpapakain sa iyo? Anak mong panganay. Yung balo na yun, yung anak ng lalaki, yung pangamatay. So, can you imagine the poverty of that poor widow? And the Lord saw it. The Lord saw it. And He was so moved with compassion. Kaya ako nung nagkasakit ang asawa ko sa Tokyo, iniisip ko yan, Lord, bakit mo binuhay ang asawa? Is it because we have faith? Is it because we are favored? Is it because we know? It's because the Lord saw my pain. The Lord saw how lost I was in Tokyo. I pride myself for being an educated person. When I went to Tokyo, I was stupid. I cannot read kanji. I was in the train. Saan ako bababa? Saan ako bababa? Saan ako sasakay? Saan ako sasakay? Saan ako nakandaan? I'm stupid. I was stupid in Tokyo. Wala akong kakilala. Wala akong malapitan. Hindi ko alam. Ano bang nangyayari dito? Ano ba ang dapat gawin? Sino dapat kausapin? Ano ganito? Wala. I was all alone. The pain of it was horrendous. Tulala ako, yun ang sabi sa akin, yung members Project 8, naalaman ko lang pagkatapos nun, tinext siya ng isang taga-Project 8, sabi niya, oy, na hospital yung ni Ma'am Mimi. Tapos tinext niya ako. Pag text niya sa akin, sabi ko, ay, nandito ako sa ganitong hotel. Inuntahan niya ako. Ate, paano plano mo? Sabi ko yung mga bata ko uwi at the end of the week, pero ako magsastay ako, hindi ko pwedeng iwanan ng asawa. Kaya doon ako tumira sa kanya. Ang bahay niya, apartment niya, kalahati na itong stage. Ganyan lang talaga yung bahay niya. Dito ako sa baba, meron loft, dun siya sa taas. 5 weeks, I stayed there. Lakad. Bakit? Walang tricycle doon. Walang UV Express doon. Walang jeep. Bus or train.
Pag hindi mo alam saan pupunta, saan ang trend, saan ang ganyan, no? Napakatindi nung nangyari sa akin. So, sabi ko talaga, Lord, nakita mo siguro yung happy. I was just crying after the Lord. Lord, maiuwi ko lang yung asawa. I don't care kung... Yan ang lagi nung tinatanong sa doktor. Mabuti na lang may doktor doon na nag-training sa Australia, kaya ano mag-Ingles. I-explain sa akin. Sabi ko, kailangan ko bang pumirma ng DNR? DNR? Sabi niya sa akin, DNR? The business of a doctor here in Tokyo is to save lives, not to kill lives. Sabi sa akin, we are here to save people's lives. We are not here to kill people. We do not have DNR. Sabi ko, kasi unconscious yung asawa ko akala ko brain dead na. Hindi. We put him to sleep so that his heart can relax. Kaya nung pag-gising ng asawa ko, tinitingnan ko, baka pareho din ng mami ko, hindi na ako kilala. How can I have a relationship with a person who doesn't even remember me? Kaya sabi niya sa akin, hindi ko maintindihan kung ito ba, memory ko ba ito, o talagang nangyari, o dream. Bakit? Naalala ko lang, sabi sa akin ng doktor, open your mouth. Yun na yung last memory niya, open your mouth. Nung pinabukas yun yan, may nilagay sa kanya, tapos wala na siya. Sabi ko, hindi mo naalala, the next day, pumunta kami sa iyo. Dad, kamusta ka? Ganyan ka. Kung oo o hindi. Okay ka ba? Pero hindi na niya naalala yun. Sabi niya, tapos meron akong naaalala na may magandang babae nagsabi sa akin, hinalikan ako. Sabi niya, pinalikan ako ng magandang babae. Tapos sabi sa akin ng magandang babae, babalik ako ha. Babalik ako. Mag-ingat ka. Pagaling ka. Babalik ako. Babalikan kita. Babalikan kita. Sira ko. Wala ako yun eh. Oo, kaya ako pinakasalan yun. Kasi gano'n, para sa kanya maganda ako. Makahanap ka na rin lang yung gano'n. Diba? Kahit hindi mo maganda, sa kanya maganda ka. Diba? Sa kanya, sexy ka. Kahit na tuod ka. Hanapin mo yung dead na dead sa'yo. Pag hindi dead na dead sa'yo, wag yun. Yes! So, kailangan natin ang biyaya ng Diyos because we have to ride our grief. Para kang naka-roller coaster. Kailangan makarating ka doon sa dulo, you have to ride your grief. Kasi you cannot avoid it. Laging may grief. Kahit na alam mo pang nasa langit siya, may grief pa rin. Kasi si Kristo Jesus nakaramdam ng grief eh. Si Jairus, yung kanyang daughter, di ba nung namatay? Binuhay ng Panginoon. Bakit? Jesus Christ was moved with compassion. Nakarating na ba kayo doon sa punto ng Gethsemane? Si Kristo Jesus, sa totoo, sabi niya, let this cup pass from me. He did not want to die on the cross. Kaso, He is His obedient Son. Kaya ano? Nevertheless, not my will, but thy will. Ganyan din po tayo. Lord, I really don't want this grief. I don't want this grief. Nevertheless, not my will, but thy will. That's the Gethsemane moment of your life. Grief is the Gethsemane moment of your life. Yes, it is. Tapos, ang grief naman po has its lessons. Meron kang matututunan. Kasi nga, di ba? Si Jesus Christ, He became, for we have not an high priest who cannot be touched with the feeling of our infirmities. But He was on all points tempted just as we are, yet without sin. Bakit? Because He learned through obedience and through His suffering. Kung hindi alam ni Kristo Jesus kung ano yung magutom, mauhaw, hindi niya naramdaman kung paano yung mamatayan, do you think He will be a good advocate for you? He will not. Do you think He will be a good intercessor for you? No, He will not. He will not. Kahit na son of God ba siya, the human experience is something. Kaya si Jesus Christ, when He was here, even though He was God, He fully relied on the leading of the Holy Spirit and not His own power. That's what happened to Him. Kasi nga hindi na pwedeng gamitin yung kanyang sariling kapangyarihan bilang Diyos. Hinubad niya yung prerogative niya to act as God. And He acted as any human being. That is Jesus Christ's human experience. That's why He learned. Kaya po nakikiramay ang Kristo Jesus sa atin sa oras ng paghahatid.
firsthand how it is to be. Kaya kung kayo namatayan, take heart, hindi lang ikaw ang Jesus wept with. Yes, it comforted me so much to know that. Kaya we should live circumspectly, not as fools, but as wise. To deny that we may die is foolish. To deny that the person we love may die is foolish. To deny that we will experience grief is foolish. Alam ba ninyo, we experience grief in everything. Pag binaha, naanod ang mga gamit mo, you experience grief. Why? Because it is loss. Any loss. Nawalan ka ng trabaho, loss. Namatay ang aso mo, it's loss. Therefore, there will be grief. But the good thing is, kung si Kristo natuto because of His suffering, yun din ang tawag ng Panginoon sa atin. We must learn. Kaya po ako nandito today. I will tell you what I learned through my experience in this. Okay. So, ito. Sino sa inyo nakakatanda doon sa Mandaluyong Bible Baptist Church? Iilan na. Okay. 11 de Febrero, Castañeda Street, DW80. Pasok ka sa gate. Diyan nandyan yung komite ni Brother Galacio, Brother Sabaliego. Diyan sila. Kasi welcoming umiisip. Pagpasok mo, nandiyan ang pastor's office, nandiyan ang nursery, nandito ang paakyat sa bahay nila Pastor Wen, nandiyan yung ladies, pero ano yan, ginagamit na kindergarten. CR din ang babae. Tapos, auditorium. Tapos, gigilid kang ganyan, nandiyan yung Sunday school. Tapos, pagpasok dito sa Sunday school, aakyat ka, nandun yung Bible school. Isang gabi, sinama kami ng tatay. Ako lang ako kasama si Paul. Hindi ko maalala. Nandun si Reverend Antonio F. Ormeo. Do you know him? Antonio Ormeo? Matanda. Hindi si Edna, hindi si Edna. Pastor Edna. Tatay ni Pastor Edna. Si Antonio F. Ormeo. I remember this. Alam niyo kung ano yung lecture niya? How to get more money from God. Sino dito nung kayo ay nag-umpisa sa gawain bilang pastor, meron pa kayong nakikita ang American missionary? Wala na, praise the Lord. No, it is because of my father's grief that happened. Yes. Kasi alam nyo, ang isa sa lament ng lahat ng pastor, mahirap po kasi ang Pilipinas. Mahirap po kasi ang Pilipino. Lagi tayong kulang sa pera. Lagi tayong mahina ang tithes and offering. Laging kulang. Di ba? Sumagot kayo. Pakituro kayo. Yan ang dahilan eh. Di ba? Yes. Kaya sabi ni Reverend Romeo, hindi. At ito, tawa ako ng tawa kasi, have you ever heard him talk? Ilonggo siya. So pag nagsalita siya, ano yun yung ilonggo, yung malambing? Dramatize niya yung nangyari doon sa tao na nabugbog. Tapos dramatize niya, tawa akong tawa. Pagkatapos ng service niya, sabi ni Brother Sabaliego sa akin, tawa ka ng tawa, naiintindihan mo ba? Lo and behold, naiintindihan ko. Kasi naalala ko mga yun eh. You know that, and this influenced my father later on. Nakalagay dyan, first, 2 pence. Do you remember what the 2 pence is for? Hindi ba binigyan nung Samaritan, yung innkeeper ng 2 pence? You know what the 2 pence is for? Do you know what a pence is? A pence is 1 coin. It is made of silver. Today, it is worth $1,700 ang isang coin. Pero nung panahon na yon, yan ay sweldo ng isang tao. Daily minimum wage, 1 pence. Tignan mo kung ilan ang binigay ng Good Samaritan sa innkeeper. 2 pence. You know why? It is only good for 2 days. For this day and for the next day. We all know this. For the Lord shall supply. But my God shall supply all your needs. Kaso nga lang, hindi isang bagsakan. Hindi ka matatalo ng loto, so stop praying over the loto ticket. You will not. That's not God's plan. 2 pence. 2 pence lang. Tapos, whatsoever thou spendest more, when I return, I will
will be paid. Mali ito, I will pay, I will pay. Ano ibig sabihin nun? Lord, eto na naman, may activity na naman, kulang ang pondo ng simbahan. So pati na naman yung support ko, mauubos na naman, mababawasan na naman, kasi gano'n. Sa amin dito, pag mahina ang tithes and offering, yung mga Christian worker, kalahati na ang support to follow the next Sunday. Huwag ka mag-alala, sabi ng Panginoon, I will repay. Whatsoever thou spendest in God. Alam mo rin yung paglalingkod sa Panginoon is an investment. Yes, it is an investment in other souls. It is an investment in the kingdom. Why? Because you will get your reward. It's not here that you will get your reward. So, the Lord knows, even before the need comes, the Lord already knows what your need will be. Even before you ask. In my life, it happened. Ito lang. Naisip ko na kung Lord, feeling ko lang ang bill nito sa ospital, kabila sa 200. Pero 2 months before that, binigyan ako ng Panginoon doble pa noon. Bago pa. Bago na magkasakit ang asawa ko, binigyan ako ng Panginoon ng malaking pera. Eh paano yan kung hindi ko alam ito? Kung hindi ko alam na ako ay steward. Kasi marami sa atin nag-preach ng tithing. Ang tithing para sa atin is the 10% is God's portion. True or false? Hindi ko tinatawag amen. True or false? Ha? Sino sasabi true? Sino sasabi false? Sino walang opinion? Mga Baptist ba kayo? Bakit kayo ganyan? Why are you timid? Know what we believe. We believe. Yun ang kanta kanina. What do you believe? Is the 10% God's portion? Yes? Wrong. The 100% is God's. Oh, I love to hear His voice saying you belong to me. You are not your own. With the price you're bought, and you're mine eternally. And I love to hear Him say, I have saved you by my grace. And when I get to glory, it will then be grander still, for I shall see His face. That's how I know that I'm old. None of you know that song. You do not belong to yourself anymore. The earth is the Lord's and the fullness thereof. You belong to God in your entirety. The life that you live now, you live because that is the resurrection life of Jesus Christ. It's not your life. It's not. So everything belongs to the Lord. The 100% belongs to the Lord. You are a steward of the manifold grace. Everything belongs to God. Kaya pagka sa simbahan, yung pananalapi ng simbahan, and this is something that most of the pastors do not know, you have to be transparent. You want the Lord to bless your members. You want your members to give bukal sa loob ng tithes and offering. You have to show them transparency. Ito po ang pananalapi, ito po ang ginastos, ito po ang kailangan natin, ito po. You have to be transparent. You have to be transparent, or else they will not see the need. Yes. Ikaw lang mo, abono, wala kang support, kinukuha mo sa support mo. That's wrong. The whole thing is the Lord's. You're only required to set aside the 10% and bring it to the storehouse. The 90% is still not yours. The Lord is only giving it to you so that you can manage it. It's not yours. So that's one thing that Greek has taught me. Okay. The parable of the talents. Okay. Not every pastor is given a big church. Huh? Not every pastor is given a big membership. Not every pastor has big tithes and offering. No. We have all been given talents. Some 5, some 2, some 1. But the one thing that is the same for all of us is that one day, when our master comes back, he will require of us an accounting. He will require of us an accounting. What did you do with the 5 talents that I gave you? Whenever we preach and teach about this,
or silver. Pag sinabing talent, yan is a coin. So, binigyan ka ng halaga ng Panginoon. At yung halaga na yan, ipagbibigay sulit mo sa kanila. It is required of stewards that they must be found what? Lakas. Yes. So, ibig sabihin, kung ang support mo ay 5,000 pesos a week, the whole thing is the Lord's. You give 500 tithes, the 4,500, you are still required to be faithful in that 4,500. Yes. Yun po. Okay. I'm sorry. Wait lang. Nakita niyo yan, I reap where I sowed not and gathered where I have not strong. You know what that means? The Lord is requiring, binigyan tayo ng talent. Diba? Sila, 5, 2, 1. Parang nakikita ko sa mga unbeliever, parang hindi tayo nakakaintindihan. Pero wala akong makita. Yes. Wala akong nakikita. Parang nakikita ko sa unbeliever. Okay. 5 talents. Ang binigay niya 5 lang. Diba? Palagay niyo ba ang hihingi ng Panginoon sa inyo pagbalik niya yung 5 rin? Anong ginawa mo sa 5? Hindi po. Ang hihingi niya, anong ginawa mo dun sa 5? Ano yung mga bunga ka noon? Ang hinahanap niya yung bunga. Dalawa po yun. May kapital, may dividendo. May kapital, may profit. May kapital, may interest. Ang hinahanap po ng Panginoon, kapital plus interest. So ang tawag, kaya ang sabi, the Lord will gather kung saan hindi siya mismo ang nagtanim. Ibig sabihin, pinaubaya sa iyo. Hawak mo ngayon. Kaya ngayon, lahat ng kikitain nun, it still belongs to the Lord. And the Lord will require it. Okay. So, ang Panginoon ba natin ay nagbibigay pa ng yaman? Yes, I believe in the prevenient grace of God. What is the prevenient grace of God? For God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Ano yung sabihin nun? Makasalanan ka pa lang. Inibig ka na ng Panginoon. Kaya namatay siya sa krus ng Kalbaryo. Ano yung sabihin nun? Yung apo ko na hindi pa ipinapanganak, inibig na yun ng Panginoon. Kaya yung kanyang dugo sa krus ng Kalbaryo na dumanak 2,000 years ago, it will still be powerful enough to save that grandchild. Because in that while we were yet sinners, Christ already died for them. That's the prevenient grace of God. So ano ibig sabihin yan? Ito pang riches natin, will God still bless us that way? Yes. Yes. Kaya ng Diyos. Bakit hindi ginagawa ng Diyos? Tatay ko nananalangin, Lord, make me a millionaire. Sabi ko sa kanya, ako yung mag-pray ng millionaire. Bakit? Bakit hindi nagtahan ng Panginoon ng millionaire lang? Kali mo gusto kong gawin ng Panginoon ng millionaire. Tapos sinabi ko millionaire lang, kaya hindi sa akin millionaire lang. Diba? Our God is able to do exceeding abundantly above all we ask or think. So be careful when you ask the Lord. Lord, I want to be a millionaire. Ano, million ka lang. Hindi ganyan. Diba? So, bakit ganun? Bakit itong mga tao ito, pinagpala ng Panginoon, bakit sila may yaman, bakit tayo wala? Well, ito si Nicodemus. Bakit? The Lord gave them. Mayaman sila. So, hindi ko ibig sabihin na kung yung mga churches ng araw, ang mga nabibig lang ay puro mga squatter, ibig sabihin, yan lang ang field mo? No. Ang lahat po, kahit hindi squatter, nangangailangan ng kaligtasan. Nangangailangan na sila ay maglingkod sa Panginoon. Kaya huwag kayong matatakot. Ito nga mataas ang pinag-aralan nito dahil sweetik siya, tax collector. Pero ito ay ruler of the Jews, Sanhedrin. Itong mga tao ito ay mayayaman. Mayaman sila. Alam mo bakit? Si Mary, meron siyang isang bote ng pabango. Worth what? Ang sabi ni Judas. 300 pence. Ano yung sabihin ng 300 pence? Sweldo ng 300 araw. So napakamahal mo. And yet, meron si Mary nun. Kaya, bukas ang loob ng Panginoon sa kanila. Why? Kasi Mary gave her all to the Lord. Yes. So, do not believe the American missionaries. I'm sorry.
15 years old. Nag-surrender siya to preach when he was 17 years old. Nag-aral sa Bible School 3 years. Tapos noon, habang nasa Bible School pa siya, nagpapastor na siya sa Olongapo Bible Baptist Church, yung nasa Bordon Avenue. Yes. Tapos noon, ang support ng tatay ko is 40 pesos a month. Ang palitan noon is 2 pesos to $1. Alam niyo naman sa Olongapo, laging may mga Navy man. So may dumating. Umiiyak pa. I used to attend Sunday school. Nagbalik loob sa Panginoon. So tuwing gagaon siya, kung ilang buwan siya nandyan, hindi pa siya nasi-ship sa Vietnam o sa Korea o wherever, nandyan siya. Every Sunday nag-a-attend siya. Nung na-ship siya, bumalik siya, bago siya pumunta sa Amerika, nag-attend ulit. Nangako siya sa tatay ko, I will send you $10 every month. Nung nalaman ng American Mission, Jesus. Sabi ng American Missionary, since you're getting $10, hindi na kita susuporta. Kasi meron ka ng $10. Sabi ng tatay ko, $40, 40 pesos, kulang ba yan sa pamasahe ko papunta ng Olongapo? Tapos bibigyan ako, tatanggalan mo ako ng support? Sama na mo ng tatay ko. Sabi niya yan, Amerikano na yan. Kung mamuhay yan. Pero usapan namin Ate Minda, kasi yan si Ate Minda. Kaya ako nilalaya ka bahay ko. Bahay namin dito, nandito yung dorm. Anak ka ba ni Ate Ella? Hindi ka rin pangalan. Nung ipinanganak, nandun ako. Nandun ako. Tandang-tanda ko yun. Oh, so, ano yan? Sabi ni Ate Minda, sabi ko, nalala mo yun, yung aso ni na brother na, si Chief, German Shepherd, ang laki. Pinakain ba naman nila ng sardinas? Eh di nagtagalis. Sabi ni Ate Minda, eh bakit ba naman hindi papakainin ng sardinas? Eh kasi yung pagkain ni Chief na karne, niluluto ng mga Bible student kasi wala na sila makain. Ang sabi nila, buti pa ang aso, masarap ang pagkain tayo, tuyo, sardinas. Oh, ang tatay ko kaya very close sila ni Ludi, Tamon, namatay. Sa Pareto? Yes. Oh. Kasi isang puswelong munggo, maghapon nila yan, share nila. Oh, tapos pagka wala na silang pera, dadaan sila ng Mrs. Guerrero, makakainin sila ng Mrs. Guerrero. Ay, yung visitation nila sa Daang Bakal, dadaan sila ng Mrs. Guerrero. Makakainin nila ng Mrs. Guerrero. Yes. Napakahirap po ng buhay ng tatay ko. Kaya hindi akalain ng tatay ko na mabubuhay siya kasi nagka-TV siya. Pwede mo sa pastor. Kaya, everyday, bababa niya yung pantalon, sasaksakan siya ni Nurse Williams na antibiotico at saka yung ampicillin. Yes. So, pagdating noon, nung ang mga Amerikano ay tumanda na, magbubuhay sila. Natuwa ako meron akong nakitang camper. Alam niyo nung araw, lahat kami pag nagka-camp, nakabus lang. Tapos yung American Missionary lang ang may camper. Alam mo yun, yung pick-up truck niya, tapos nakapatong yung camper. Diba, si Mrs. Nat? Sila lang ang meron nun. Sila lang ang meron nun. Ngayon, meron na kayo. Diba? Aselis ko na tayo. Pero nung mga alam, hindi. Sila lang ang mayaman na ganyan. Oo, mga American Missionary na bubuhay din. Pag umuwi dito, namimili. Alam niyo yung sa Gilmore, yung bilihan ng handicraft doon ng araw? Naalala niyo yun? Yung sa tapat ng Meralco? Pag nabili si Mrs. Nal doon, grabe, 1, 2, 3 crate mapupuro. Pagdating niya sa pamimigay niya, kanyang bebenta. May pera na lang siya. Sabi ng tatay ko, nung tinanggal siya, sabi ng misyonaryo, yung kotse ko dyan, yung Maverick na dilaw, sabi ng misyonaryo, mabubulok yan dyan, masisira pag hindi pinanda. So sabi ng tatay ko, sige na ako mag-maintain. Sige, dahil sa ikaw ang presidente ng Bible School, gamitin mo. Binigay sa kanya yung mga matanda. Kaso pagbalik, ang sabi ng matanda, binawi. Kasi inintriga siya ng ibang pasto. So nag-away-away yung mga pasto. Sabi ni Ate Minda, ang sakit ko, marami na akong hindi kita ng dito. Meron ba na bumuka ako, pero marami na hindi kita. Sabi ko kasi yung mga matatanda na sa ng tatay ko, patay niyo, nasa heaven. Nag-away-away sila
his sons who are now pastors. Because it is a thankless job. It is a thankless job. Why do you think my father was a lawyer and did not stop in his practice even though he was a pastor? Why? Because he knew that he would not be able to feed his family if he only relied on his support. My father was independent-minded. Ayaw niya na sabihin ng church, kaya ka nag-preach ng tithe kasi gusto mo lumaki ang support mo. Ayaw niya nun. Ayaw niya nun. In fact, nung nagkasakit ang tatay ko, tinext ako nila, merong mga pastor gusto magpadala ng pera. Pwede ba sa Gcash mo na lang? Ba't hindi mo pa sa Gcash mo na? Baka magalit eh. Ay, sa akin binigay. So, binigay ko sa tatay ko, sabi ng daddy ko, at saan galing ng pera? Sabi ko, ay kasi nag-text sila, E.T., at saka sa pastor, mga kanya, nagganyan-ganyan sila. Pinanghihingi mo ba ako? Ano ako kawawa? Hindi ba ako anak ng Diyos? Sabi ko, Dad, kilala ka ng mga tao. Hindi ka na kailangan maghingi sa Facebook. Alam niyo ito, I am very brave. Ay, hindi na ako sa Facebook eh. Nakikita ko doon. Nalagay niyo yung mga litrato ng mga pastor na may sakit at humihingi kayo ng tulong. Is that good testimony? Tanong. The Lord requires us to be financially healthy. Ano ibig sabihin nun? Maraming pastor, taon-taon bumibili ng motor. Yung asawa nila na nagtatrabaho, yun ang tagabayad. Kasi may trabaho yung asawa nila. Gusto lagi bago ang cellphone. No, the Lord requires us to be financially healthy. You know why? Because if you're not financially healthy now, when you die, your children, nakalagay pa naman sa Psalms, I was young and now I am old and I have never seen the children of the servants of the Lord begging bread. Di ba? Promise ba yan? Promise ba yan? Tanong mo, promise? Hindi po yung promise. Hindi po yung promise. That is an observation. I was young and now I am old and I have not seen the children of the servants of the Lord begging bread. It's an observation. You have to think, is it a promise or is it a proverb? Magkaiba po yan. Proverbs are generally true. Early to bed, early to rise makes a man healthy, wealthy, and wise. That's a proverb. Bakit? Bakit? Paano yan? Kung you go to bed, early to rise, you are wise, pero nasagasaan ka ng tren. Nasagasaan ka ng bison. O nasagasaan ka ng truck. Mahaba ba ang buhay mo? No. So it's a proverb. So you be careful, it's not a promise. It's not a promise. It's an observation. It's a proverb. So, the Lord requires this of us. Bakit? Mahirap po. Sino dito ang may SSS na pastor? Hinihintay ko lahat kayo magtaas ng kamay. Oh my goodness! Paano po yan pag bigla kayong bumutog kayo, may Bible study? Na-aksidente kayo. Saan kayo kukuha? Sino po dito ang miyembro ng PhilHealth? Dahil senior na kayo, hindi kayo. Yung hindi senior, miyembro ng PhilHealth. Makaunti. Alam niyo po, yan ang minamin ko sa tatay mo. Sabi ko, lahat ng Christian worker natin na tapos na sa Bible school, na dito na full-time nagtatrabaho at hindi nag-aaral, kailangan mo i-registro sa PhilHealth at sa SSS. You know why? Nagkaroon na ba kayo ng Christian worker na nagpipreach sa kalsada na matay? Kami meron. Pamakin mo kung hindi Kristiyano yung kamag-anak nito, galit na galit yun. Pinadala ko dyan, mag-aaral, tapos pinatay nyo lang. Yung cook namin, na-stroke, namatay. Paano yung kung hindi Kristiyano yung mga anak nun? E di galit na galit sa amin, dyan nagtatrabaho sa inyo, tapos hindi ninyo tinulungan. Pwede na po ang
voluntary or self-employed. Kung kayo po ay pastor, mag-register po kayo as self-employed. Para kung kayo ay madisgrasya, meron kayo kayo. You have to be financially healthy. Philel, pag-ibig. Sino ang member ng pag-ibig? Ilan? Mag-member po kayo ng pag-ibig, ito why? Naghahanap kayo ng pondo para makapagpatayo ng building. Naghahanap kayo ng pondo. Gusto niyo pumunta sa Amerika, sa mga kay-iiyak kayo doon. We are pastors in the Philippines. This is our work. Look at our Sunday school. We only have PAWID. We only have Common. Taktika ng mga Amerikano. Let us move away from that. We do not beg. The God of the white Americans, the white Baptists, it's the same God we have. Do not tell me that our God discriminates. I will bless the Americans, but I will not bless the Filipinos. Is our God unequal that way? Hindi. Kaya kung ano yung pagpapala doon, pagpapala din dito. But we have to be faithful. We have to know. We have to be financially healthy. Ito mga prinsipyo ito, kailangan ganito din ang i-apply ninyo sa pananalapi ng inyong simbahan. I ought to know kasi lumaki po ako sa church eh. Kaya alam ko yung mga tesorero na nakadispal ko ng pera. Alam ko po yun. Alam ko po yung lahat po yun. Lahat po yun, alam ko yun. Kasi ang tatay ko hindi nagtatago namin. Dinidiskusyon yan sa bahay. Kaya akala ninyo, nagpunta kayo sa tatay nyo, sa tatay ko, sikreto. Hindi po. Pagdating po ng tanghalian namin, nagkikwentuhan kami, kayo inuulam namin. Yes! Kasi tinuturuan kami ng tatay ko, if people tell you this, that is not true. If people tell you this is not true. You tell me, is this correct? Is this biblical? Is this ganyan? Kaya po ang tatay ko. Lagi kami may lecture. Kaya po, sa amin limang magkakapatid, 3 kami ang abogado. Kasi yun ang kinakain namin sa araw. Yes. So, anong tanong? Ito yung una. Ito. Okay. I have a low level of debt. Sino dito ang naglalas sa Lazada Pay Later? Walang magtataas ng kamay. Alam mo ba nyo yan ang problema ng ating mga young people ngayon? Yes! Nagkakautang-utang. Akala nila, hindi sila mababahong sa utang. Kasi pay later. Utang mo yan. Ano po sabi sa Biblia? Oh, no man. Kayo po ba may low level of debt? Then you're not financially healthy now. I have financial goals. Meron po ba kayong goals? Ang goal ko, mabayaran ko ang utang ko sa tindahan sa kanto. Do I have consistent income flow? Maliit pa na yung problem. Do I have consistent income flow? Meron ka support di ba? Tapos may miyembro ka nasa ibang bansa, pinadadala ka. Oo, kaya ka nakaka-afford ng cellphone. Huwag ka nang bumili pa ng cellphone. Kung bibili ka, huwag yung mamahal. Yung murahin lang. Itabi mo yung ibang pera. Kasi i-require ng Panginoon sa'yo. Do you have consistent income flow? Hindi. Alam niyo po, blessed na blessed ako. May nakilala akong pastor. Full time yan siya. Ang day off niya lang, Lunes. Nagulat ako isang Lunes, sabi niya sa akin, nandun ka ba sa next Monday? Oo ka. Bakit? Puntahan kita. Bakit? May kwento lang ako sa'yo. Pag may kwento, ano na yan? Pagdating doon, nilentahan ako ng fire extinguisher. Bumili ako 2 o 3. You know why? Sabi ko, bakit ka nagkaganito? Sabi niya kasi, alam ko yung pananalapi ng simbahan, hindi kakayanin ng pera ng simbahan kapag humili pa ako ng dagdag na support. 3 ang anak ko, kailangan mong paaralin. So sabi niya, dito sa amin sa school namin, wala nang babayaran. Pero matuulay yung mga anak ko, kaya kailangan ipag-ipon ko. Respect. I have respect for that person. Tandaan niyo po, si Apostol Pablo ay tent maker. Kaya hindi mo pwedeng sabihin, ay hindi ako magkakanap buhay. Kasi, I'm a servant of the Lord. Ano? Amen. Kailangan maghanap buhay ka rin. Magtanim
Bakit may kinakain pa yung mga anak ko? Pagka naimbitahan siya, magsalita sa Cebu, sa Davao, wherever, may vista siya doon. Ay di wala siya nagbibigay sa amin. Minsan wala siya, pamasahe lang ang binigay sa kanya. Kaya pamasahe lang. Pocket money, wala siya. Wala siyang iiwan sa amin. Ang abogado ko, nabubuhay sa appearance fee. Kaya kayo, pag kumuha kayo ng abogado na Baptist Day, bigyan niyo po ng appearance fee. Kasi po, yan po yung pamasahe mo, abogado. Kaya kayo hindi sinisi po kasi hindi nyo binibigyan ng appearance fee. Kayo nga, may love gift pagka nag-preach kayo eh. Lalo ba yung abogado? O, diba? Ay, yung tatay ko, pagka walang pera ang tatay ko, walang iniwan, kailangan kami kumain, agagakan, tanghalian, hapunan, tatawagin ng nanay ko, mga kapatid ko, punta ito sa Jamsa, yung sa tapat ng Mandaluyong Bible Baptist Church. Hihirap ng kariton. Tapos lahat nun, lalagay dun sa kariton, bebenta ng nanay ko ulit, pagbentahan ko lang na. Ang nanay ko po, pagka binigyan siya ng bag, binilan siya ng bag, lahat ng bag niya nasa aparador. Hindi niya tinatanggalan ng pera. Bakit? Kasi pag magipit, meron akong dudukutin. May taong bahay siya. Yes, alam niyo po ba, the only reason why my father was able to become a pastor na maraming naipunla na churches pa, is because of my mother. Ang nanay ko po ang nagpaaral sa tatay ko ng abogasya. Ang nanay ko po ay mananahi. Yung kinikita niya sa tahian, yun ang ginagamit niya para mabuhay kami. Yung tatay ko pulis, ang kinikita po niya 180 pesos a month. Tama lang sa pamasahin niya from church o from bahay to wherever siya nagpapastor. From bahay hanggang sa FEU, nag-aaral siya. Yun lang po ang kinikita. Kaya po nung naging abogado ang tatay ko, ang nanay ko po sabi ng tatay ko, tumigil ka na sa pagtatrabaho. Ako na. Kaya ang ginawa ng, by that time, 72 naging abogado ng tatay ko, 73 na umpisahan ng gawain doon sa Las Piñas. Alam niyo po ba kung sino ang nagbabible study at nag-visitation? Hindi naman po tatay ko ah. Tatay ko nagpupunta lang doon Sabado, Wednesday nag-preach. Parang may bisita. Kasi po nanay ko gumawa. Kaya hindi po pwede na kukuha kayo ng pastor's wife dahil maganda. Hindi po pwede na kukuha ng pastor's wife dahil natutuwa kayo sa itsura. Hindi po. Kailangan po malumi, marunong, makipag-usap sa tao dahil yan magiging soul winner ninyo. Yan. Ang nanay ko po, araw-araw, binibisita ang mga miyembro, pupunta ka ng miyembro. Kapatid, samahan mo ako. Saan po? Doon, pumunta kami doon. Sasama niya yung miyembro. Di magtatagal yung miyembro na yan, magiging soul winner din yan. Magsasama na yan ng ibang miyembro. Ako po, bakit po memorize yung John chapter 3? Kasi po, tuwing hapon, pag summer, sasama ako ng nanay ko. Pag nag-visitation siya, ikaw ang tagabukas ng Bible. Tagabukas, hanggang sa na-memorize ko ng John chapter 3. Kasi he must be born again ang kanyang way of reading school. Bakit po ako nakapagturo ng Sunday school? Kasi po, nanay ko, masakit din kung balakan ko, ikaw nga magturo. O sige, di ako magturo ng Sunday school, nag-prepare ako. O para ako sa mga katawan, ganyan. Inutusan lang ng daddy mo, ganyan. Magsasalita ako sa ganun-ganun, magta-travel pa ako, ikaw magturo sa ganyan. O di ako magturo. Di nagtatagal. Hatiin na natin yung Sunday school class, ikaw magturo niya, ako gagawin dito. Sabi ko, teka muna, natin mo yung nanay ko. Alam niyo po ba, sabi ko sa nanay ko, bakit ba kami kailangan kami sumama sa inyo? Hindi ba kayo lang naman ang tinawag ng Panginoon? Hindi naman kami tinawag ng Panginoon? Sabi ng nanay ko, gaga. Hindi ka mataligtas? Hindi ba tinawag ka ng Panginoon? Tinawag ka. Come unto me. Di ba? Lumapit ka sa akin. Tinawag ka. Hindi ka tinawag mag-pastor. Hindi ka tinawag mag-pastor's wife. Pero tinawag ka pa rin. Nagulong nakalagay, go ye into all the world. Yung sabi ng Panginoon na yun, it is for all. Hindi yan siya for the apostles only. Nung sinabi ni Jesus yun, nandun siya sa 120 niya na natirang followers at the time that he ascended to heaven. It is a general order.
one. Tapos sabi ng nanay ko, hindi pala dapat pastor ka, ikaw pala dapat magpasto. Oo, ganun po kasi sa amin. Kami, we did not grow up in a home. We grew up in a training ground. Because my mother wanted to live, yun na. Pag namatay ang tatay mo, anong mangyayari sa iyo? Paano ka makakapag-aral? Kaya po 16 years old pa lang po ako, may anak buhay na ako. Kasi po, yun ang iniisip ko. Nung ako po ay 9 years old, 10 years old, ilang beses nag-collapse ang tatay ko. Nag-shutdown ang blood pressure. Kaya natakot ako. Pag namatay ang tatay ko, hindi ako makakapag-aral. So, nag-umpisa ako. Galit na galit ang tatay ko. Bakit? Hindi na ba kita kayang paaralin? Sabi ko, dahil 5 kami, pinapaaral mo kami 5. Ayaw mo ba ng katuwang? Kaya pinahumihin ba ako sa tatay? Yung mga field trip, blah blah, ako na yun kasi may kinikita. Masabi ng tatay ko, pag ikaw hindi ka nakatapos dahil sa trabaho mo na yan, galit na galit. Ay, ako lang. Diba? I have to prove it. Na I can. Kaya ko. That's why. Training kami ng magulang. What else? Do I have sufficient savings to cover my bills for 6 to 12 months? Tatapos na po ito. Nung nagkasakit po yung husband ko, then okay, meron siyang pera. Nung namatay po siya, wala po yung pension niya. Yung pension niya sa kanya lang yun. Nung mamatay siya, wala. Yung GSIS niya, yun lang ang napupunta sa akin. Kalahati pa, 4,900 a month. Mabubuhay ka ba sa 4,900 a month? May utang kami na 4 million pesos sa Tokyo. One-one kong binabayaran yun. Paalis ako papuntang Tokyo next week. Nagbenta ako ng sasakyan. Yung pinagbentahan, pinadala ko. Magbebenta ako ng relo ng asawa ko, alakas ng asawa ko. Babayad ko lang. Kaya hindi po ako nagpupunta ng Tokyo para mag-iwalin. Nagpupunta po ako para magbayad ng utang. Yes. Pagkatapos po nung magkasakit ako, ay di may pera naman ako, binayaran ko ang ospital. Pero, kung ilang buwan ako nakatatay, hindi ako kumikita ng pera. Ay ano yung kakain ko? Pwede ko bang sabihin sa tiyan ko na bukas ka na lang kumain? Pwede ba yun? Pwede ko ba sabihin sa meral ko, next month na lang ako magbabayad? You cannot do that. So there are bills that come, and you have to prepare for it. And you have to think, paano kung magkasakit ako? Anong kakainin ng mga anak ko? You have to have plans like that. You have to. You know why? Kasi pag nawala ka, malaki ang mawawala sa pamilya mo. Nawalan ako ng lakas ng loob. Nawalan ako ng lakas ng loob. Because to me, my husband was my safety net. Kung ma-aksidente ako, nandyan siya, may witness ako. Kasi nandyan siya sa tabi ko, sa sasakyan. Kung maubusan ako ng pera, hindi ako magugutom kasi may pension pa sa asawa ko. Wala na yun muna. So, kailangan akong tumawag ng business. I have to learn to be alone and to take care of myself. Hindi pwedeng trabaho para kabayo. Cannot do that anymore. Because I am alone. If I get sick, kawawa na yung anak ko. She'll have to take care of me. Okay. So, major medical emergency. I was able to get SSS 60 days. 60 days na sickness benefit. Tapos, disability benefit. Makakakuha din kayo. So, be a member of SSS. Pag-ibig, after 20 years, yung ihulog nyo sa pag-ibig, you can get it as a lump sum. So, consider it as savings. Pagka kayo ay bibili ng lupa para sa gawain ninyo, yung pag-ibig, pwede yung gamitin para inutang. Okay? So, yun ang silbi nyo. Be wise as serpents, but harmless as. Pagod na ako. Okay. So, ayaw natin na may debt. Okay? Ayaw natin na may debt. So, I'm sure a lot of us already know this. Nung mamatay ang father ko, kaya kami hindi nahirapan, hindi ko alam, ang Project 8 pala ay kinuha ng St. Peter ang tatay ko. Yes. Kaya pagdating doon,
mutual fund ko, meron nakakakuha ng dividendo. Ano ibig sabihin nun? Maghuhulog ka, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000. Tapos, buwan-buwan, nakakakuha ka ng dividendo. Diba? Yan. Kung interesado kayo, dyan. Kung wala kayo St. Peter at gusto nyo ang St. Peter, sa kanila. Medicare, sino may HMO? Yung pag nagkasakit ka, pagpunta mo sa emergency room, hindi mo gagastusan. Pagka masama ang pakiramdam mo, pupunta ka sa doktor, hindi ka na magbabayad ng konsulta. Sino meron? Wala. Meron na rin lang kayong symposium. Magbuo na kayo ng association, kumuha kayo ng group plan, health. Kasi nag-outcome kayo eh. Kahit nakaingat kayo, kung kayo yung aksidente, kawawa naman kayo, wala kang panggastos. Text nyo na naman, si E.T. Tapos si E.T. ilalagay sa Facebook. Ano kayo nakihiya, no? Maawa naman kayo kay E.T. Tinan mo, mas marami pa siyang matimbong sa akin. Kasi dala-dala niya pati yung problema niyo. Yes! Maawa kayo, may pamilya din yan eh. Diba? Maawa kayo. At huwag na ninyo ilabas sa mundo, tinitignan tayo ng mundo. Tinitignan tayo ng mundo. Bakit? Tingnan nyo, meron ba kayong mga anak na magpapastor din? Hindi ba kakaunti kayo may mga anak na pastor? Bakit? Nasisod po ang mga anak ninyo. Bakit? Kasi asukal ang ulam. Asin ang ulam. Hindi ba? Yes. Natitisod po ang mga anak natin. May sakit, pinipray. Bakit? Wala, hindi madala sa center. Pwede na po kayo magdala sa center. Pwede na pong PhilHealth. Pwede na po. Pero na po tayo universal. Universal health. Magpamiyembro po kayo. You need it. You need it. Sabi ng tatay ko, I will end with this. May minsan, hindi ko alam kung saan yan, kung sinong namatay. Nagsalita ang tatay ko. Sabi ng tatay ko, ang daming pastor na nagsalita sa service na ito. Lahat pinapupulihan ninyo ang ating kapatid na pastor na namatay. But it is too late. It's too late to encourage the servant of the Lord. Dapat buhay pa, sinabihan na rin. So, ganun din ang gawin sa iyo ang kapatid. Pag na ninyo hintayin pa na pagkaroon ngayon ng mga tao maawa sa inyong mundo, learn to be a good steward of the grace of God. Okay, magandang hapon po sa inyong lahat. Salamat.